If ever man meron kayong mga katanungan, ay ipunan ninyo. Mabilis lang to, according to her. Mas focus daw siya sa magiging tanong nyo, which is good. So with that, palakpakan po natin Miss IGO herself, Miss Irene. Ready na po ba? Clear ako, no? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, good evening, everyone. Clear po ba ako? Yes, ma'am. Check naman kung malinaw po ang aking audio. Yes, we're clear po. Yan. So, although ang nagsabi sa akin na attend sa aming ginawang community group para sa mga online sellers, almost 300 sila. Sorry po kasi late ko na nabigay yung Zoom link kasi galing din ako sa meeting. Marami po ako meeting na inatinan ngayong araw na to. At meron din kaming ginawa pang ocular inspection sa Bandang Caloocan para sa itatayo naming business. Okay, yan, ito na. Gusto ko, excited lahat magtanong. Pwede kayo mag-open ng cam and then i-unmute nyo rin yung mga mic nyo para mamaya lahat ng gusto nyo tanungin nyo na. Habang ito, maraming salamat po sa attendees natin ngayon. We have, I think, 63, no? Thank you nga pala, Coach Bean. So magpapakilala lang po muna ako sa inyo. Habang nagpapakilala po ako sa inyo, allow me to share my screen. Kita naman po, no? Clear naman. Nakikita niyo po ba yung screen right now, guys? Sige, Coach Vince, ko na magano, hindi ko kasi nakikita yung mga chat or anything. Okay, guys. Again, good evening. These are the legal requirements for e-commerce businesses here in the Philippines. So, kailangan i-discuss ko lang sa inyo yung overview. Ano-ano nga ba yung mga legal requirements and compliances na kailangan natin, lalo na tayo mga online seller or dito sa ating e-commerce business para makapag-operate tayo dito legally sa Pilipinas. So by the way, my name is Irene Giao Oloris. Gaya na nabanggit kanina ni Coach Vince. Lahat ko na nakikita niyong mga brand dito, IG Accounting, MJO, etc. Karamihan po yan, brand po namin. Yan po yung aming business. And yung Kia RRCG po, Joe, isa lamang po sila sa mga clients na hinahandle ng aming company. And of course, yung the branded Alphamedic, lahat din po yan, yan din po yung aming mga negosyo. So ito na guys, bibilisan ko lang para mamaya makapag one-on-one question tayo, no? Bakit ba kailangan natin mag-register? Kasi lalo na ngayon ang mga online seller, nire-require na po ni Shopee, ni TikTok, kay Lazada, meron din pong limit na nagre-require na sila para kumuha ng DTI, BIA registration, and of course the mayor's permit. So ito po yung mga business registration and permit na dapat nating i-register yung ating negosyo. Unang-una po, DTI. DTI yan kapag gusto lang natin sole prop or single proprietor o tayong yung tipong ikaw lang ang mag-isang may-ari. Pero ito rin po yung registration sa DTI na kung gusto niyo mabilis lang makapag-operate na kayo ng negosyo, i-DTI niyo po. Pero kung gusto niyo naman po ng corporation, through SEC po yan. And then of course, obtain a business and mayor's permit from the LGU or local government units kung saan po located ang ating business. Ito po yung sample ng DTI certificate. Kung makikita niyo po, ayan, pag sa single prop or sole ownership lang siya, ito po yung tsura ng DTI certificate. Ngayon po, kahit sino naman halos nakakapag-avail kagad niya through online. Kailangan lang po alam niyo po kung ano mga tamang ilalagay dun sa form or dito sa website nila para makapag-generate ka ng DTI. At ito naman po yung sample ng corporation, yung sa SEC. Yan po yung SEC paper, yan po yung first page, na kung saan nakalagay po dyan kung kailan po na-register yung iyong negosyo, pangalan ng company, although tinanggal ko po yung pangalan na nandito, pati po yung company registration number. Siyempre for confidentiality po sa mga client po namin. Ayan naman po, ito na yung business permit registration. I-register natin yan sa local government units kung saan po located ang inyong negosyo. So ito po yung sample na business permit sa Makati. Yan, ganyan. Naka-breakdown dito. Kagaya po rito, kung mapapansin nyo, ang binayaran niya ay 95,566 and that's for 1 year na. So, the usual po kasi pag bago magre-register pa lang kayo ng business at new registration pa lang kayo sa City Hall, yung ibang mga LGU, quarterly po nila chine-charge yung permit.
Then after that, yung renewal, pwede na pong 1 year. And of course, sa tax, sa BIR registration, kailangan nating i-register yung ating negosyo for BIR para magkaroon tayo ng TIN for sole prop. And then may sarili rin pong TIN kapag corporation. Sige, mamaya sasagutin po natin yung inyong katanungan. Ito po yung sample ng BIR Certificate of Registration. So makikita nyo po, ayan o, yung name ng taxpayer, tapos ano yung mga tax types nakasulat dyan, individual income tax, quarterly, annual, may withholding tax expanded, withholding tax compensation, may registration fee, although ito sa dulo, makikita nyo registration fee, effective January 22, which is yesterday, wala na po tayong babayarang registration fee na 500 sa BIR kapag tayo ay nag-register. Bali, isa po yan sa mga pinirmahan ng Pangulo na matanggal po sa babayaran natin. Ayan. So, dito na muna tayo siyempre sa tax. Alam ko dito kayo medyo naguguluhan. Iba't ibang uri, ma'am. Tatanungin nyo kasi ang dami nag-PPM sa akin, ma'am. Online seller lang po ako na maliit sa Shopee. Isa naman, ma'am, actually, 3 shops ko, pag pinagsama, more than 3 million na po yung gross. Ano po ba ang dapat pong i-register namin kapag magpaparegister kami sa BIR? Pwede po kayo mag-register under sa 3 category. Ito po yon. Una, VAT. Pangalawa, non-VAT. And pangatlo, 8%. Para saan po ba itong VAT? Usually, ayan, nakalagay na po dito, ang VAT applies to practically all sales of services and imports as well as to the sale, barter, exchange, or lease of goods or properties. The tax is equivalent to a uniform rate of 12% and this is based on the gross selling price ng goods or property sold or gross receipts from the sale of services. Kasi po, tayo po mga nagdenegosyo, meron po tayong 2 klase po ng business. Yung sale of goods, ibig sabihin, meron po tayong produkto. Like for example, kunwari, ito po, hawak ko. Ibebenta ko po sa inyo to. Yung tawag po dyan, yung goods or sale ng services, kagaya po ng nature ng business namin, which is yung accounting services. Kapag kami po nagbibigay ng service sa aming mga kliyente, of course, yan po may katapat din po na taxes. And then yung pangalawa po, non-VAT. Si non-VAT po, kapag ang magiging sales nyo ay hindi pa naman lalagpas ng 3 million, mas maganda po piliin si non-VAT. Kasi anything or any amount na nilagay nyo, ita-times lang po yan sa 3% for the percentage tax, yun po yung ibabayad natin kay BIR. Unlike sa VAT, 12% po kagad. Pag 3 million pataas na yung sales nyo, 12% po yung ipinapasa natin kay customer or kay client. Kaya wag po kayong kakabahan, ako, may dagdag pang 12%, may dagdag pang ganito. Kung tutuusin, indirect tax po yun na pinapasa naman po natin sa customer or client natin. Marami po dito sa participants na mga CEO din ng iba't ibang kumpanya. Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga kliyente, pag maglalagay ka ng SRP mo, gawin nyo ng VAT kagad. Not necessarily na inanbat nyo. Ayan po. Kahit po ang unang registration nyo ay non-VAT, kung gagawa po kayo ng SRP nyo, better na lagyan nyo na po kagad ng 12% VAT. Bakit? Simple lang po yun. Para dumating yung time yung business mo lumago, nag more than 3 million ka na, hindi ka na kailangan pa magbago ulit ng SRP. Ay wait, 3% lang ako dati. Gusto ko na maging dahil ba't na ako, mag-add pa ako ng 12%. Siyempre may inis yung ating mga customer at yung kliyente natin kapag nag-price changes ka kagad ng mabilis at mataas pa. Kaya ngayon pa lang, kung magsisimula pa lang kayo ng negosyo or magbebenta kayo ng anything, mag-add na lang kayo kagad ng 12% VAT. So again, non-VAT 3%. At ito naman pong 8%, ito naman. Ito po ang sinasuggest ko na registration sa lahat ng freelancer at mga professionals na hindi ilalagpas ng 3 million yung kanilang income in 1 year. Bakit? Kunwari po ako, freelancer, no? So since freelancer ako, yung client ko nagwi-withhold ng tax sa akin. So for every 10,000 kunwari, ang client na nag-withhold ng 10% which is 1,000. So every time binabayaran niya ako ng 9,000,
yung 1,000 nire-remit niya sa BIR. So ako, parang may advance payment na kay client ng 1,000. So, at the end of the year, o every quarter, magbabayad man ako ng 8% kay BIR dahil dahil yung client ko, winidholdan na ako ng 10%, may utang pan 2% sa akin si BIR, wala na akong babayaran. Okay? So, clear po yun na. Yan. Since ang goal naman natin ay marinig ko kayo sa mga question nyo, isa-isay na lang natin to. Ito rin po ay kailangan din sa pagre-register ng business. Kung kayo ay brand owner. Siyempre, mas maganda yung brand mo, hindi na maagaw ng kahit sino, yung pangalan, yung logo, I suggest na i-register po natin yan sa IPO. At yan naman po yung sample ng Certificate of Registration sa IPO. And of course, sa FDA naman tayo, meron ding license to operate. Ito sa FDA, kapag nagbebenta po tayo ng any food, drugs, or medical devices. And sa customs regulation naman, kung meron tayong ini-import ng mga products sa Bureau of Customs. Yan naman po yung sample ng license to operate natin. Yan. So, FDA, cosmetic or wholesaler siya. Ganyan po yung itsura. And for the payment gateways and delivery services regulation, usually tayo, syempre, may kanya-kanya tayong iba't ibang payment gateways like Maya, GCash, etc. At yung mga delivery services na yung mga providers like JNT, LBC Plus, etc. Yan din po yung mga binabayad natin sa kanila sakop pa rin ng mga taxes at expenses na dapat natin i-declare sa BIR. So ito na. Importance of legal compliance. Compliance with legal requirements and compliances is crucial to avoid legal issues and penalties. Kasi po, kapag tayo ay nakapag-register na kay BIR, hindi po doon natatapos yung ating obligation. Meron po tayong monthly, quarterly, or annual na dapat i-file kay BIR. So, syempre mas maganda to ensure yung success and smooth operation ng ating e-commerce business, need natin mag-comply sa BIR, DTI, LGUs, or any government agencies na kakailanganin natin. So again, ito po, pa-scan na lang po. Kung gusto nyo pong kontakin, ayan po yung aking cellphone number. Ayan po yung aking mga Facebook account at Facebook page. So pwede nyo po akong kontakin dyan if in case na meron pa po kayong katanungan na hindi nasagot during ngayong ating free seminar. So with this, i-share ko lang sa inyo yung aking life verse which is Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. And of course, thank you. So babalik na po tayo ngayon. Mag-open cam na po tayong lahat para sa ating Q&A. Sabi ko nga sa inyo, sinimplify ko lang para mas maganda po na magkaintindihan po tayo sa mga gusto nyo talagang tanungin sa ngayon. So, stop share na ako, guys. Yan. O, Coach Vince, pwede na ba tayo magtanong-tanong? O, may pinapapirmahan na. Okay po. Thank you for that, Miss Ai. Katrabaho pa habang nagtotok o may pinapapirmahan pa dito sa tabi ko. Okay. Una, pwede pong mag-open ng camera. Please do so. At least yun lang din naman yung